Ang hangganan ng Syria at Iraq ay ngayon nakararanas ng tumitinding presyon mula sa mga milisyang suportado ng Iran. Tinaas ng militar ng Syria ang alerto, pinabalik ang mga tauhan mula bakasyon at iniulat na nagpadala ng dagdag na puwersa malapit sa hangganan. Bagamat hindi pa naglalabas ng pampublikong pahayag ang Damascus tungkol sa hakbang na ito. Nanyayae rito habang may deadline ang Baghdad hanggang Setyembre 30 para mapasailalim sa kontrol ng Estado ang mga armadong grupong suportado ng Iran. Wala pang 2 buwan mula ngayon. Sa gitna ng panibagong pag-atake ng milisya at pagtutol ng mga armadong grupo, malabo pa ring matupad ang pangako ni Punong Ministro Ali Al-Zaidi na ilagay lahat ng armas sa kontrol ng Estado. Kasama natin ngayon si Intifad Kanbar, tagapangulo ng Kurdish Protection Action Council sa Washington at dating tagapagsalita ng Deputy Prime Minister ng Iraq. Intifad, lagi kaming masaya na makasama ka sa I-24 News. Ano ang dahilan ng military buildup sa hangganan ng Iraq at Syria? Ikinagagalakitang makasama, Nicole. Malaking problema ang mga milisya sa Iraq. Mga proxy sila ng Iran. Bukod pa rito, kung susuriin mo ang detalye ng kanilang kilos o operasyon, mas nakakatakot dahil ngayon, hindi na mismong mga pinuno ng milisya ang namumuno sa kanila o tinatawag kong mga panginoon ng milisya. Pinapatakbo sila ng mga operatiba ng IRGC sa Iraq. Mga 5 dosenang operatiba ang namamahala sa kanila roon. Pero Nicole, kung titignan mo ang bagong pag-atake sa Saudi Arabia, Makikita mong may isang nakakabahalang detalye. Ang pag-atake ay ginawa ng mga Houthi para sa Iran, ng mga Houthi mula sa Iraq. Ipinapakita ng Saudi SAS kung paano ginagamit ng Iran ang iba't ibang uri ng teroristang kagamitan na parang isang toolbox ng terorismo para atakihin ang reyon. Kaya ang Iraq ay naging lugar lamang kung saan ang mga milisya, ang mga Houthi ay ginamit ito sa tulong ng PMF at ng Al-Shaabi para maglunsad ng mga pag-atake sa Saudi Arabia laban sa Iran. At nakakabahala yon para sa reyon. meron din, ayon sa mga sanggunian ko sa Iraq, Merong maraming mataas na bilang ng mga milisya na gumagalaw sa hangganan ng Syria at Iraq. Alam mo, napakahalaga ng hangganang ito. Nicole, para sa Iran, habil ito ang daan kung paano maaring maglipat ng mga armas at mandirigma ang Iran sa pamamagitan ng Iraq, dumaraan sa hangganan ng Syria, patungo sa Hezbollah sa Lebanon. At ngayon, sinasakal ng Syria ang rutang ito ng supply. Kaya talagang nakakabahala ito at sigurado akong ang pamahalaan ng Syria ay narinig ko, pasensya na, ang pamahalaan ng Syria, si Pangulong Bashar ay nagpadala ng mga mensahe sa Iraq na alam nila ang mga kilos ng mga milisyang ito at nag-iingat sila tungkol dito. At hindi sila mananahimik lang at ipaglalaban nila ito. Kaya mataas talagang tensyon kahit na mukhang tahimik ng kaunti. May panganib bang maging bagong labanan ang hangganan ng Syria at Iraq sa sigalot na ito? O ito lang ba ay tungkol sa paglipat ng armas at mandirikma tulad ng sabi mo? Oh, Nicole, may panganib at maaaring mangyari yon. Ipaliwanag sa iyo ng ganito. Ang gobyerno ng Syria ay nakasabat ng isang tanker, mga 1 buwan nang nakalipas, ilang linggo nang nakakaraan. Tumatawid mula Iraq papuntang Syria galing Iran. Na may kargang fiber optics, mga kable, mga drone na ginagamit ng Hezbollah para atakin at patayin ang mga sundalong Israeli sa Timog, Lebanon. Dahil hindi ito natutukoy o mahirap matukoy, kaya nagagawa nila ang mga biglaang pag-atake at pagpatay. Sa karanasan ko sa militar, ito ang mga sandatang kayang baguhin ang takbo ng labanan sa Timog, Lebanon. Sa tingin ko, sa liwanag ng negosasyon ng Lebanon at Israel at ng papel ng US bilang tagapamagitan, ang Iran ay sinusubukang magpadala ng mga sandatang ito upang magdulot ng malaking pinsala sa mga sundalong Israeli at baguhin ang balanse ng labanan. Kaya malinaw na ayaw ng Syria na maging bahagi ng kaguluhang ito. Ayaw nilang masangkot sa labanan na ito. At nahuli nila ang malaking truck na ito, isang malaking tanker na puno ng mga napaka-sopistikadong sandata na mataas ang kalidad, gaya ng sinabi ko, para baguhin ang takbo ng labanan sa Timog, Lebanon. Ganito ito kadelikado. Ibig ko sabihin, ang pamahalaan ng Iraq, masigasig si Punong Ministro Zaidi na mapatatag ang sitwasyon. nalaba ko rin kung maaari. Pumunta ang mga puwersa ng Iraq sa Jalafa al-Saka na isang lugar sa timog ng Baghdad na okupado ng mga milisya at sinubukan nilang pumasok.
Pagkatapos, pinalibutan sila ng mga milisya ayon sa aking mga source. At pagkatapos, nagpaputok ng mga bala sa ere ang mga milisya at napilitan ng mga puwersa ng hukbong Iraq na umatras. Kaya malaking bahagi ng Iraq ay kontrolado pa rin ng mga milisya. Umatake sa mga bansa sa Gulpo, sa nalan ng mga Houthi at iba pang proxy at sinusubukang magpadala ng armas sa Hezbollah sa Lebanon sa pamamagitan ng Syria. Isang hangganan na kailangan pa rin nating bantayan, mukhang ganun nga. Intifad Kanbar, salamat sa pansama mo sa amin dito sa I-24 News. Maraming salamat. Salamat!